gusto natin makausap si Chairman Tenko tungkol dun sa online sabong. No? Pero ito, nakuha na natin siya ngayong umagang ito. Yes. Si Chairman at Chief Executive Officer, PAGCOR, mga kapuso, si Chairman Alejandro Tenco. Chairman, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Joel, at ganun din sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Meron na pong rekomendasyon ng ilang mga kongresista, no? I-consider yung pong pagre-regulate sa online sabong. Paano pa pinag-aaralan po ng PAGCOR po itong recommendation na ito? Actually, Joel, at maliwanag may order ang dating Pangulong. Teka, ayusin natin yung signal ni Chairman Tenco. Nawawala tayo no? Binabanggit niya yung dati pang kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinagbawal na niya yun. pagbabawal po sa online sabong. Ang problema naman, pinagbawal na, Weng, pero tuloy pa rin. Illegal. Oo, tsaka Illegal. tuloy pa rin ang illegal na online Correct. sabong, Kaya mga nga kapuso. gusto ng mga kongresista, pag-aral nyo gawing legal at least regulate pagkakakitaan na ng niya. gobyerno. I-regulate nyo na rin. Oo. Kasi hindi nyo na nga masawat di ba? At I-regulate saka na lang. kung ma-regulate ba yan, matatanggal natin yung sindikato sa likod? Sino ba sindikato sa likod? Oy, baka yung nasa likod nung nawawala mga sabongero. Pwede. Di ba? Pwede, Oo. Weng. Naku, grabe Dahil yun, hindi ba ha? yung natutumbok sa mga investigasyon dati pa? Alright. Nasa pwede linya na. natin ulit, no? Chairman! Pasensya, naputol ang linya. Sige po, Good morning po ulit. May binabanggit kayo. Sige po. Meron kasing EO, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gayon din naman, meron din panibagong EO ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinagbabawal na ang isabong. Kaya't hanggang sa may panibagong utos, panibagong EO o panibagong batas, hindi muna binibigyan ng pansin ng PAGCOR ang mga panukala na muling buhayin ang isabong. So sa kabila po, Chairman, ng paghiling ng mga kongresista sa PAGCOR at PCSO na pag-aralan ito, hindi kayo kikilos until ma-lift yung EO o magkaroon ng bagong batas patungkol po dito? Kasi mahirap naman yung tayo'y nag-aaral, although meron ding ilang mga mungkahi na nandun sa aming tanggapan. Pero hanggang walang maliwanag na utos, walang panibagong batas or walang executive order kung saan pinapayagan muli ang isabong, palagay ko mahirap namang manguna pa ang PAGCOR na siyang namamahala ng isabong nung mga nakaraang mga taon. Yan palagay ko sundin natin yung mga nakatataas sa atin. Ang problema, Chairman, meron tayong pagbabawal sa isabong pero tuloy ang ligayan ng mga illegal na operasyon. No? Parang pinaglalaroan po yung batas. Sino ba dapat ang nagbabantay nito? No? Sino ba dapat na nangangasiwa na puksain yung pagpapatuloy po nitong online sabong na ito sa kabila ng batas laban dito? Well, ang maliwanag dyan ang ating otoridad na ang law enforcement agencies na talaga ang dapat maghihinto or humuli sa mga nagpapatupad o mga nag-ooperate pa ng isabong. Maliwanag kasi yan, sometime early May of 2022, and then pag assume sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagkaroon din ng panibagong kumpirmasyon na pinagbabawal talaga ang isabong. Doon sa mga balita ninyong merong nagpapatakbo ng isabong, there's no question. May mga nababalitaan din kami. Pero talagang yan malaking hamon yan sa law enforcement agencies natin. Pero nung pong legal pa ito, Chairman, kanino pong ahensya ang regulasyon, yung kapangyarihan to regulate? PAGCOR Yung po ba? kapangyarihan po to regulate ay naiatang yan sa PAGCOR. At nung mga panahong yon ay meron pong itinatag ang dating administrasyon ng PAGCOR na isang departamentong namamahala sa isabong. Pero nung ako'y nag-assume na at nakita ko namang wala namang pagbabago ang utos ng
Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inabolish pa nga namin yung department na yon para nang sa ganon yung mga taong nasa sa ilalim ng department na nasabi yon, yung isabong, namamahala sa isabong, ay makaganap naman sa ibang tungkulin sa PAGCOR. Pero no legal pa po ito, base po doon sa at least yung huling taon ng legal pang operasyon under PAGCOR ng Isabong, masasabi niyo po ba na sasapat yung kinita natin noon sa Isabong para takpan yung mawawalang kita natin ngayon sa Pogo kapag tuloy na nagsara ang Pogo? Kasi yun ang pangunahing argumento ng mga kongresista. Wala tayong pamalit. Buhayin natin ang legalisasyon ng Isabong, pamalit po doon sa mawawalang kita pag nagsara ang Pogo. Opo, nung bagamat hindi ko inabutan kung pagbabasihan at pagbabatayan natin yung mga record nung mga nakaraan kung saan pinamamahalaan ng PAGCOR ang Isabong, kimita ito ng, kung hindi ako nagkakamali, mahigit po sa 6 na bilyong piso. Kada taon po Ngayon, yun. kasi isang buong taon po yun, so kung ang naging utos po ng dating Pangulong Rodrigo Roy Duterte ay May 2022. So, babalik po tayo ng isang taon. Magsimula po nung mga Mayo o Abril ng 2021 hanggang Mayo po ng 2022, kimita po, ang PAGCOR po ay nakatanggap ng mahigit po, parang kung di ako nagkakamali, mga 6.2 billion po, somewhere there. Hindi ko po eksakto. Natitiyak ko po ay mahigit 6 na bilyon. Okay, Ngayon po ito ay magiging sapat sa mawawalang kita ng PAGCOR dahil sa pagsasara ng mga illegal at legal na mga overseas gaming licenses sa magmumula sa Enero 2025, halos parehas po dahil ang projection po namin 7 bilyong piso po, himigit kumulang ang kikitahin ng PAGCOR kung hindi po naisara kung hindi po magpapatuloy na ang illegal gaming, ang internet gaming licensee. So halos magsasapat po siya. Yes, halos ganun po. Okay, sige po. Kamusta naman po yung Kasi, hindi natin mapupulot naman sa kalsada yung 7 bilyong nawala sa PAGCOR, dahil nga doon sa pagsasara po ng Pogo. Ano bang naiisip ninyong pamuno dito po sa nawalang kitang ito? Joel, alam mo, ang magandang balita naman, meron tayong mga bagong land-based casinos na nagbukas na at magbubukas pa sa mga darating na taon. Dito sa gawin ng GMA 7, merong isa dyan sa Quezon City nagtayo nitong katapusan ng Mayo at maganda naman ang pinakikitang benta nito. So, kung titingnan ko, pinag-aralan namin nga sa PAGCOR, yung kikitahin nun sa taong 2025 ay malaking tulong yon. Hindi niya makukuha lahat ng mawawala doon sa mga sa pagsasara ng mga pogos, pero makatutulong yon. Tapos pagsimula sa katapusan ng susunod na taon at taon-taon halos, meron po mga bagong integrated resorts na magbubukas sa Metro Manila at sa Clark Economic Zone. Okay, bakit mahalagang pinag-uusapan natin yung dapat ma-maintain yung laki ng kita ng PAGCOR? Kasi malaki po ang kita ng PAGCOR ay na-remit sa national government at pangdagdag sa gastusin ng gobyerno. Magkano po ba ang na-remit ng PAGCOR sa pamahalaan kada taon? Alam niyo po, 70% ng kita ng PAGCOR, I'm talking of gross revenues, hindi po net revenues. Opo, gross. Gross revenues, halos 10% ng kita ng PAGCOR ay aming ibinabalik sa kaban ng ating bayan. Mga magkano yun, Chairman? Anong real numbers po? Projection ko po, itong taong ito, 2024, palagay ko po halos
himigit kumulang mga 50 billion peso. 50 billion yung 50 i-remit nyo to sa... 70. Opo, yung i-remit, no? ating maibabalik sa kaban ng ating pamahalaan. Bukod po doon alam din naman natin na meron pong mga batas na nagsasabing ang PAGCOR ay kailangan sumuporta sa Philippine Sports Commission. Sa lahat po ng atleta, yung pong incentive program ng mga atleta, ito nga pong inanunsyo ko nung parang kung di ako nagkakamali, nung Lunes o nung Linggo, ang ating pinagmamalaging kababayan na si Kaloy Yulo ay tatanggap ng 20 milyong piso mula sa PAGCOR. Sa PAGCOR ba manggagaling yung pondo, no? Yung Opo, Hiwalay pa po meron yan. pong... times to na 10 million, ano? Hiwalay pa po yan doon sa 10 million, sa ibibigay Ayun. ng national government under the law. O yan na iba po yun. Iba Dahil yun. yung ating pong, yung sa PAGCOR ay we will remit it to the Philippine Sports Commission. Yung pong nakakuha ng gold, gayon din po yung nakakuha ng bronze. Ay tatanggap din po ng 2 milyong piso. At bukod po doon, yung kanilang coach at trainer ay tatanggap din po ng kalahati nung natanggap ng medal winner. So doon po sa trainer at coach ni Kaloy Yulo, ang ating 2 gold medals na natanggap, Kaloy Yulo ay tatanggap po ng 20 milyon dahil 10 million per medal. And then yung coach and trainer niya ay tatanggap ng kalahati nung ipagkakalog natin. So kung 20 milyon po si Kaloy Yulo, 10 yung million coach kay and coach. trainer po niya ay 10 milyon, hati na po sila ng trainer doon. Yun. Ba't So, 5 million din yun, 5 Chairman? million. Opo. Oo, Doon naman. po naman sa bronze medalist natin, she will receive 2 million and then the coach and trainer will get 1 million each. At gayon din naman, ongoing pa naman yung ating Olympics. So, lahat din ng magkakaroon ng pagkakataon na manalo ng medal ay ganun din ang matatanggap na insentibo. Alright, may lang ako last point, Joel. Chairman, kasama po doon sa pinupuntahan ng nare-remit ng PAGCOR sa national government, yung President Social Fund, di po ba? Yes, meron pong riniremit ang PAGCOR sa Presidential Social Fund. Yun naman po ay ginagamit ng Pangulo sa kanyang mga pinagkakaloob ng mga biyaya din o mga proyekto sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun. Okay. Alright. Salamat, Chairman. Thank Sir, you. thank you. Salamat, Good morning. salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa akin, Joel. Magandang umaga Good po. morning, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa at gayon din naman sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Thank you, sir. Happy weekend. Happy weekend din po. Opo. At Opo. maganda yung balita nyo, mahigit 2 piso ang ibababa ng presyo ng gasolina. Ayos, sir. Ayos. So, Pare-pareho Hindi na tayo muna makikinang. hindi muna ako magkokotse ngayong weekend. tipirin nyo muna. Tipirin nyo muna. Pagdating po ng Martes, makakapagpakarga na ulit Sa kayo. Martes na tayo Thank you po, thank gagamit you. ng sasakyan. Chairman, Salamat po. ingat. Salamat po. Thank you. Si Chairman Alejandro Tenco, Chairman ng PAGCOR, mga kapuso.